Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Muli ito si Brother Ricky Masarate and welcome again dito sa Jesus and His Truth Ministry. At sa umagang ito, ipagpapatuloy lang natin ang ating pag-aaral dito sa Matthew chapter 24 and 25. At dun sa unang mensahe patungkol dito, binigyan natin ng tuon at kumbaga emphasis yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, take heed that no man deceive you. Kasi itong sinabi niya in response doon sa kanyang mga disciples, ano ang sign ng inyong pagbabalik? Kailan ba ito mangyayari, yung pagkawasak ng temple? At ano ba ang sign ng muli mong pagbalik? At sinabi nga ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo, take heed that no man deceive you. So, siguraduhin natin na hindi tayo malilinlang ng kung sino man ng mga tao, kahit ng mga mangangaral ng salita ng Diyos. Unless na siyasatin nyo ang lahat ng napapakinggan nyo sa salita mismo ng ating Panginoon dito sa Biblia. So sa umagang ito, ipagpatuloy natin itong pag-aaral natin at doon sa sinabi ng Panginoong Jesucristo, take heed that no man deceive you. Nagbigay po siya ng mga kumbaga mangyayari bago ang pagkawasak ng templo ng Jerusalem. So, sinabi niya doon sa kanyang mga disipulo na dito nga sa Matthew chapter 24 na marami ang mga darating or mga paparating na mga mangangaral or sasabihin nila nangangaral sila sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. And then sabi ng Panginoong Jesucristo, they shall deceive many. So, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. So, marami ang darating na mangangaral na magsasabi, sila ang Kristo. At madideceive ang mga makikinig. Now, kung titignan natin dito, kahit hindi na tayo lumabas mismo sa Biblia at pumunta tayo sa history, kung ano nangyari sa mga panahon na ito, o bago sa AD 70, kung saan doon nga na-conquer na ang Jerusalem, nagkaroon ng giyera from the Roman general si Titus. Bago ito nangyari, meron na actually mga account ng mga nagsasabi that they were the Christ, the Savior. Kasi ang expectation nga ng mga Hudyo, the Jews during that time, na meron talagang darating na Christ or Messiah. Bago pa nawasak ang Jerusalem, ang templo ng Jerusalem, the temple, the second temple, tinatawag nga itong Herod's Temple, bago yun nawasak, maraming mga nag-arise na mga Christ or Messiah. At sa Book of Acts, meron na tayong napatotohanan doon na naging account ng isang disciple, si Luke nga, na nagsulat ng The Gospel of Luke and Acts. Na account niya doon, yung sinabi ni Gamaliel, ang naging kung saan na raise up si Paul or nag-training si Paul under his feet, under Gamaliel. Si Gamaliel mismo nagsabi na merong mga dumating na, si Theodas, and then kumbaga marami siyang nag-gather na mga tao na kung saan tinignan itong mga naging leader na doon na sila ang Christ, sila ang Savior. Pero in the same way, sabi din ni Gamaliel na kung itong mga disipulo ni Jesus na nagsasabi, kung sila ay para sa Diyos, wala kayong magagawa niyan. But anyway, so basahin nyo na lang yon sa Book of Acts. Now again sinabi ko, maraming false Christ na dumating bago nawasak ang templo sa Jerusalem. And sabi ng Panginoong Jesucristo dito that ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. So, marami sila bago ang AD 70. Maraming mga wars na nangyari.
sa paligid ng mga Hudyo. Maraming ginagawang pag-conquer ang mga iba't ibang lugar doon, lalong-lalo na ang Romans during that time. So, and last nga na na-conquer doon, lalong-lalo na yung itong sinasabi ng Panginoon Jesucristo, na sinabi niya na patungkol sa templo, see all these things, there shall not be left one stone upon another that shall not be thrown down. Bago yun nangyari, maraming mga wars and rumors of wars na nangyari sa paligid nila. Pero sabi ng Panginoong Jesucristo na it must come to pass, but the end is not yet. So, nation shall rise against nation, kingdom against kingdom, there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. Kung pag-aaralan po ninyo ang history, marami itong nangyari. So, hindi lingid sa kaalaman ng mga mananampalataya nung sinabi ito ng Panginoong Jesucristo, lalong-lalo na sa mga buhay pang apostles during this time, bago ang AD 70, na nangyari in fulfillment itong sinabi ng Panginoong Jesucristo. Wars, rumors of wars, nation rise against nation, kingdom against kingdom. And then may mga famines and pestilences and earthquakes in diverse places. So, during this time, bago ang AD 70, kung pag-aaralan natin ang history, maraming nangyaring ganitong sa iba't ibang parte ng nakapaligid na bansa sa paligid ng Israel. So, and then sabi ng Panginoong Jesucristo, all these are the beginning of sorrows. So they shall deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and you shall be hated of all nations for my name's sake. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. And many false prophets shall rise, and shall deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. So, makikita natin ito even sa account ng Book of Acts and then sa mga letters ni Paul in Paul's personal experience na talagang pinadala siya kung saan-saan. Kasi inusig siya, tinugis siya, pinagbabato siya, and in any form, he was accused na kumbaga, he turned the world upside down. Nangangaral siya ng blasphemy against doon sa mga Roman gods. And yun nga, even the Jews, nagagalit sila kay Pablo during those times. Kasi ang sinasabi, ang akusasyon ng mga Hudyo, for example kay Pablo, sinasabi ng taong yan, talking about si Paul, na papalitan daw nitong Jesus, na tinatawag nilang Kristo, ang mga custom na ibinigay sa atin ni Moses. So yun ang naging accusation. At makikita natin kahit sa example nila Apostol Pablo and yung account nga nila Apostle Peter, John, they were imprisoned, they were brought to the Jewish leaders. So ito yung mga experiences na sinabi ng Panginoong Jesucristo, that they shall deliver you up to be afflicted and shall kill you. For example nito si James, na kapatid ni John, yung nagsulat ng Gospel of John, 1st, 2nd, 3rd John, and then the Book of Revelation. Ang una na, kumbaga na martyr sa 12 apostles, si James, the brother of John, the sons of Zebedee. He was beheaded nga ni Herod, kung saan isusunod niya sana si Peter, yung account. So, they shall deliver you up. And ito nga yung mga nangyari. So, for example, si Stephen, the first martyr, he was also stoned to death by the Jews. Kasi nangaral nga si Stephen, by the power of the Holy Spirit, ni-recall niya kung anong ang pagtawag kay Abraham until sa time kung saan pinadala na nga ang Panginoong Jesucristo, and claiming, they were saying that the Lord Jesus Himself is the Messiah.
the believers claimed that he is the Messiah. And again, yung mga unang Christians were Jewish. So mga Hudyo sila. So si Stephen isa sa example na kung saan na-martyr siya by stoning to death. And yun nga, witness din ang si Saul noon, or naging si Apostol Pablo during that time. And Peter, they were imprisoned, they were beaten also. And yun nga, kumbaga, iba-iba, they were afflicted in so many ways. And then they were actually hated, especially yung time na ni Nero during that time, na talagang sinusunog yung mga mananampalataya. Christians were pinaratangan sila, they were kumbaga sila ang tinuturo na nagsunog o nagsunog sa Rome during that time. So pero kung babasahin natin sa history, the Christians were thrown into yung sa mga gladiators during those times, na pinapakain sila sa leon, and then some of them were kumbaga mga karumal-dumal na kaparaanan ng pagpatay sa kanila. Some of them, kung mababasa nyo, ang ginawa ni Nero, ginagawang pailaw ang mga Christians noon. Nilalagay sila sa mga poste at sinusunog yung kanilang mga katawan. So they were killed, they were hated by lots of people na nakapaligid sa kanila, ang mga mananampalataya. And then sabi ng Panginoong Jesucristo, the love of many shall wax cold. Then many shall be offended, shall betray one another, shall hate one another, and many false prophets shall rise and deceive many. So again, marami talaga ang dumating na mga false Christ and false prophets. And then, but sabi ng Panginoong Jesucristo, because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. So maraming na-experience ang mga Christians before AD 70 doon sa fall ng Jerusalem nga, o ng Jerusalem Temple. Marami ang pinagdaanan nila, different kinds of persecutions. But then sabi ng Panginoon sa Kristo, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Now, hindi ito yung end na katapusan na ng mundo. He was talking, the Lord Jesus Christ, kung titignan natin ang context, he was still talking about sa context ng kailan mangyayari ang pagkawasak ng temple, when shall these things be. And sabi nga, in this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. And again, na-mention na rin ito sa account ng Book of Acts, and even doon sa experiences ng mga tao. The gospel was preached talaga kay Peter and the rest of the apostles, and then kay Apostle Paul nga, na kumbaga yung unang panahon during their time, talagang ang gospel, it was spread all throughout from Jerusalem until the regions hanggang sa Rome, sa Ephesus, doon sa Asia na tinatawag Asia Minor, kung saan napalaganap talaga ang pangangaral ng mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. And then sabi rito, and then shall the end come. Again, the end dito na sinasabi ng Panginoong Jesucristo, he's talking about the destruction of the temple. So, and then ito nga yung sinabi, exactly the Lord Jesus quoted doon sa Daniel, prophecy ni Daniel sa Book of Daniel chapter 9. Kung babasahin nyo yon, babasahin natin yon. Ito yung kinote ng Panginoong Jesucristo, sabi niya dito, when ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place. Sabi ng Panginoong Jesucristo, whoso readeth, let him understand, and let them which be in Judea flee into the mountains. Let him which is on the housetop not come down to take anything out of his house, neither let him which is in the field return back to his clothes. And woe unto them that
are with child, and to them that give suck in those days. But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. And except those days shall be shortened, there should no flesh be saved, but for the elect's sake, those days shall be shortened. So, itong sinabi ng Panginoong Jesucristo, pag nakita niyo na yung sinabi ni Daniel, Prophet Daniel, the abomination that causes desolation, pag tumayo na siya doon sa holy place, which is the temple itself, ito na yung mangyayari. Those in Judea, tumakas na kayo papunta sa mga kabundukan. So yung mga nasa house top, let them not come down to take anything out of this house. So, yung mga may naiwanan, wag nyo nang kukunin pabalik. So, ito yung time kung saan si Titus, the general during that time, general ng Rome, nung nag-umpisa na silang i-besiege ang Jerusalem, and nung sila nga ay makapasok na, tinanong pa sila ni Titus during that time na kung susuko kayo, hindi namin wawasakin ang templo ng Jerusalem, ang templo nyo. But then, meron pang resistance during that time ang mga Hudyo. Yet, sabi ulit ni Titus, okay, kung magsusurrender kayo, then hindi namin kayo papatayin, hindi namin wawasakin ang templo. Yet, nung nagapingan na nga ng Romans under the leadership of Titus during this time, ito na, nung tumayo siya, nag-sacrifice siya ng baboy. Nangyari ito during the time ni Antiochus IV, if I'm not mistaken. So, nung sinabi ng Panginoong Jesucristo na pag nakita nyo ang abomination of desolation spoken by Daniel the prophet, mababasa nyo ito sa Daniel chapter 9. Pag tumayo na siya doon sa holy place, which is the temple, yun na, sabi ng Panginoong Jesucristo, wag na kayong papasok sa Jerusalem, yung mga nasa Jerusalem, tumakas na kayo, pumunta na kayo sa mga kabundukan, because there shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor shall ever be. And except those days should be shortened, there should no flesh be saved, but for the elect's sake, those days shall be shortened. So, ito yung nangyari na still ang context ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo is that this destruction ng Temple of Jerusalem. So, ito yung fulfillment nga ng sinabi ng Panginoong Jesucristo na there shall be one stone left, one on top of another regarding sa temple. At nangyari nga ito in AD 70 nung si Titus, the Roman general, during that time na nag-besiege sila ng Jerusalem, and last na ginawa nila ay talagang winasak nila, nag-sacrifice siya ng baboy doon sa templo, and then which is a sacrilege sa mga Hudyo, and then he destroyed, ni-raise talaga nila yung temple of Jerusalem. And then maraming pinatay na Hudyo during that time. I think it was accounted mga mahigit milyon ang namatay na mga tao doon, mga Hudyo, and even many Christians. So, sabi ng Panginoong Jesucristo, mangyayari ito. And then yun nga, it was fulfilled. But then, importante dito na sinabi ng Panginoong Jesucristo, for the elect's sake, those days shall be shortened, para merong ma-preserve na mga mananampalataya, yung mga sa Kanya. And then, sinabi rin dito ng Panginoong Jesucristo, after that tribulation na mangyayari, still, there will be false Christ, false Messiah na darating. There shall arise
false Christ and false prophets, and shall show great signs and wonders, and so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. So, marami na mga nangyaring mga pagdating ng mga false prophets, false Christ, false Messiah, kumbaga, bago ang destruction ng Jerusalem. And again, even after that, maraming dumating na mga false Christ, false Messiah. Pero sabi ng Panginoong Jesucristo, "Behold, I have told you before. Wherefore, if they shall say unto you, Behold, he is in the desert, go not forth. Behold, he is in the secret chambers, believe it not." Huwag tayo daw maniniwala doon sa mga false Christ, sa mga nagsasabing sila ang Messiah, kung nasaan sila, kung nasaan na siya. Kasi sabi ng Panginoong Jesucristo, "For as the lightning cometh out of the east and shineth even to the west, so shall also the coming of the Son of Man be. For wheresoever the carcass is, there will the eagles be gathered together." Now, may mga sinasabi kasi dito sa ang Panginoong Jesucristo sa chapter 24 na talking about the destruction, ang katiyakan ng pagkawasak ng Jerusalem Temple, and also yung kanyang muling pagbabalik. Now, yung kanyang muling pagbabalik, hindi pa nangyari yon. Although, na-mention ito dito ng Panginoong Jesucristo, kasi ang sagot dito ng Panginoong Jesucristo doon sa tanong ng mga kanyang disipulo, "Tell us when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming and of the end of the world?" So, hindi pa muling bumalik ang Panginoong Jesucristo noong AD 70. The Temple of Jerusalem, yun ang certain. Kasi nung sinabi ng Panginoong Jesucristo, "This generation shall not pass till all these things be fulfilled." Ang generation, ito ay nasa 30 to 40 years ang isang generation. So, if the Lord Jesus Christ died in mga around AD 30 or 33, so kung 30 years, nasa 60, o kung 40 years ang isang generation, then, exact ang sinabi ng Panginoon sa Kristo, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. All these things na sinasabi ng Panginoon dito ay ang destruction ng Jerusalem Temple. Kasi, again, hindi pa natin nakitang bumalik ang Panginoong Kristo during that time. Pero nagbigay din siya ng kasagutan doon, ano ang sign ng muli mong pagbalik. Sabi nga dito sa verse 29, "Immediately after the tribulation of those days, the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heaven shall be shaken. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory, and he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and then shall they gather together his elect from the four winds, or from the four corners of the world, from one end of the heaven to the other." So, ito yung hindi pa natin nakita na nangyari nung sinabi ng Panginoong Jesucristo in response doon sa kanyang mga disipulo. Ano yung sign ng muli mong pagbalik? So, again, pag-aralan natin to ng medyo mas malalim sa susunod, kasi kailangan nating i-connect ito sa Book of Revelation. Mas maiintindihan natin kung pag-aaralan natin yun. Okay, so again, what the Lord Jesus Christ is telling His disciples during this time, mangyayari na talagang mawawasak ang templo ng Jerusalem. Again, ang gusto kong mangyaring maintindihan natin dito na nang sinabi ito ng Panginoong Jesucristo, kasi parang ang identity kasi ng mga Hudyo, ng mga Israelites is the temple itself, because lalong-lalo na they are still looking backwards, kumbaga they are longing for na ma-restore yung parehas na Temple of Solomon during the reign of Solomon. Napakaganda ng templo noon. Kumbaga, isa yun sa mga naitayong structure dito sa ating mundo. Kung halimbawa, if it will remain until this time, masasabi mong probably number one na wonders of the world. Pero, because of Israel's rebellion,
hinayaan ng Panginoon na mawasak yun, makonquer during the time of Nebuchadnezzar. And yun nga, nawasak din ang temple doon, na first temple. And then itong second temple, as the Lord Jesus prophesied, it was destroyed in AD 70. Kaya nga, importante sa atin na basahin natin ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo dito. Sa tulong din ng mga history, para mas maintindihan nyo. Pero ang gusto kong maintindihan natin dito, as the Lord Jesus said, hindi na kasi mahalaga ang physical temple. Let's not be deceived, sabi ng Panginoong Jesucristo. See to it that no man deceive you. It's not about temple. As the Lord Jesus said, as God said, God does not dwell in temples made with human hands. Kaya nga, ang importante sa atin na maintindihan natin na the Lord Jesus Christ, ang mas mahalaga sa Kanya, na ikaw mismo, ang bawat isa sa atin maging templo, tahanan ng Diyos. Sa paanong paraan? Sabi nga ng Panginoong Jesucristo in His conversation kay Nicodemus, except a man be born again, he shall not see the kingdom of God. Except a man be born of water and of the Spirit, he shall not enter into the kingdom of God. Ye must be born again, sabi ng Panginoong Jesucristo. Kailangan natin maipanganak na muli sa Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na gagawin sa atin na maipanganak tayo para maging templo tayo ng Panginoong Jesucristo, ng Diyos mismo, na mananahan sa atin ng Diyos pag tayo ay naipanganak na muli sa Espiritu. Yun ang mahalaga sa Diyos, lalong-lalo na sa Panginoong Jesucristo. And as the Lord Jesus said, hindi nananahan ng Diyos sa templong gawa ng tao. So, ibig sabihin, hindi siya concerned sa physical temple. Although sinasabi sa atin that the temple, our body, is a temple of the Holy Spirit. Yes, but it must be born by the Spirit of God para magi itong kanyang tahanan as His temple. Okay, so kaya nga kung titignan natin in the Old Testament, nung ma-build ni Solomon ng temple, the glory of God nag-rest siya doon sa temple. Only His glory. In a sense, representative of His presence. The presence of God dwell in the temple nung dinedicate yun ni Solomon after building that great temple, yung tinatawag na Temple of Solomon. Pero kung babasahin nyo, si Solomon mismo nung siya ay nanalangin, sabi ni Solomon, Lord, ano ba tong ginawa ko? Kaya ka bang i-contain ng ginawa kong ito? And sabi niya, you do not dwell in this kind of temple because again it is made with human hands, although it was given divinely during the time pa ni Moses, na merong parang blueprint na pinakita sa kanya, and talking about the ark, ito yung mga gagawin. And then during the time of David, it was in his heart na gawang ko ang Panginoon ng tahanan. Pero nangyari ngayon sa time ni Solomon nung mabuild niya yung first temple. And the glory of God dwells, nagdwell doon sa temple. And then, pero as the Israelites rebelled, umalis ang glory ng Panginoon doon. So, in relationship dito sa atin, and again, though for the Jews, even until this time, mahalaga yung templo, I believe, again, hindi na marirestore ang temple, physical temple ng Jerusalem, because the Lord Jesus Christ Himself created for Himself the new temple. Yun na tayo na yun, as born by the Spirit of God. Again, both Jews, the Israelites, and the Gentiles, tayo as one body in Christ. And talking about if we are the temple of the Holy Spirit, mananahan sa atin ng Diyos. So, hindi na siya, kumbaga mananahan in a temple made with human hands. Kaya nga, for me, as I
studied and also prayed about this, hindi na ang Panginoong Hesukristo magdedwell sa physical temple. It would be a sacrilege. Hindi na nga siya tinanggap talaga ng mga Hudyo. And then, hindi siya magdedwell sa temple made with human hands. Ang temple that the Lord Jesus is saying is the temple tayo mismo, mga tao na ipinanganak sa Espiritu ng Diyos, we will become the temple of God. Maraming members, but then, as one body, we are the church, the temple of the living God. Kung titignan din natin, as the Lord Jesus said, again, sa John chapter 2, destroy this temple, in 3 days I will raise it up. And again, sabi nga doon ng nagsulat, this Jesus spake talking about His body as the temple. And then again, makikita natin as the Lord Himself, at the Lord Jesus Himself is the example. He was actually the temple of the Holy Spirit. He was filled by the Holy Spirit. He was, He was in a very essence, pinapakita sa atin that ito ang dapat mangyari sa atin, na ang Panginoong Hesukristo, He was conceived by the Holy Spirit, given birth by the Holy Spirit, and then later on, He was filled with the Holy Spirit. So, makikita natin as the Lord Jesus Himself as the example. He pinakita sa atin that He was the temple of the living God by the Holy Spirit. And in relation sa atin mismo, kasi hindi na tayo dapat nakatuon pa sa physical temple. As the Lord Jesus as the example sa atin, that makikita naman natin yun in His baptism. The Holy Spirit descended unto Him in a form of a dove and lighting upon Him. So He was filled by the Holy Spirit, and that's the time that He ministers. As was mentioned by the Apostle Paul, through the Holy Spirit, we are, because of the Lord Jesus Christ, dahil sa ginawa niyang pagbigay ng kanyang buhay para sa atin lahat sa krus ng Kalbaryo, para magkaroon tayo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang buhay at ng kanyang dugo na binigay para sa atin. Ngayon, kung tayo ay magkaroon ng pananampalataya sa Kanya, ngayon tayo rin ay naging mga anak niya na. We are adopted as sons and daughters of God. Now, the temple of the Holy Spirit, the new temple of God, na mahalaga para sa atin. Kasi as the Lord Jesus also said, God is spirit, and they that worship Him must worship in spirit and in truth. And I believe yun ang kalooban niya sa bawat isa sa atin, na manahan ang Diyos sa atin sa pamamagitan niya at ng banal na spirito na ibibigay niya sa ating mga bagong templo niya, spiritual temple, the dwelling place of God Himself. Sinasabi ko ito sa atin, sa bawat isa sa atin, kasi hindi na tayo dapat nakatuon pa kung saan ba tayo sasamba or anong klaseng temple ba ang dapat na mapuntahan natin. And hindi na rin dapat tayo as people, o kung yung mga nagsisik sa inyo, and as God's people, hindi na tayo dapat nakatuon kung mabibuild pa ang physical temple ng Jerusalem. Kaya nga, we, as the Lord Jesus said, take heed, because the Lord Himself is the one who will make that spiritual temple. He's talking about a spiritual temple na magiging dwelling place niya. He's not talking about the physical temple. And again, yes, for probably the Jews, importante pa ngayon sa kanila ang pag-build ng another temple in Jerusalem. But then again, hindi yun mahalaga sa Panginoong Hesukristo, because as He said, His people, ang mga naipanganak na muli ng Espiritu ng Diyos, they are the ones who will become the temple of God. As one body, the temple of God, individually and as
corporately yung church, we are yung mga taong naipanganak na muli ng Espiritu ng Diyos. Tayo yung bagong templo ng banal na Espiritu, ng Diyos mismo, na sa pamamagitan ng banal na Espiritu, mananahan siya sa atin. Kaya nga, importante sa atin to take heed of what the Lord Jesus Christ is saying. Because kung tayo na mismo ang templo ng Diyos at nananahan sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos, hindi tayo malilinlang. The Holy Spirit would always leads us into all truth and remind us of the truth that the Lord Jesus has spoken unto us mula pa sa Old Testament until the New Testament. Kaya nga, importante sa atin na maipanganak tayo muli ng Espiritu ng Diyos para manahan sa atin mismo ang totoong Diyos, God the Father, si Lord Jesus, and then the Holy Spirit, who is the very presence of God the Father and the Lord Jesus Christ in us as His temple, spiritual temple. So if we are now the temple of God because we are born again by the Spirit of God, and now the Holy Spirit is with us, we are truly now the dwelling place of God as His temple individually. Dadalhin niya tayo para mag-congregate into an assembly as one body para magpalakasan tayo. And the Holy Spirit will lead us to a brother and sister who has the same, born again by the Spirit, and the new temple of God, congregating, assembling, nagko-commune tayo sa bawat isa. We can see that doon nga sa Book of Acts. When the saints, when the apostles and the believers gathered together as a church, sabihin na natin, when the Holy Spirit came, they were indwelt and empowered by the Holy Spirit to fulfill as a church, as His body, as the temple, new temple of God through the Holy Spirit, okay, empowered now by the Holy Spirit to do the things, magawa natin ang mga bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos mismo, and especially sa pagpalaganap ng mabuting balita ng Panginoong Kristo, the good news of the Lord Jesus Christ, that He is the Savior of each and every one of us na patuloy na magpapasakop sa Diyos. Doon nga, sa account ng Book of Acts, we can see laging nagtitipon-tipon doon ang mga mananampalataya. They commune with each other because they believe that they are the temple, now the new temple of the living God by the Holy Spirit, para magawa nga yung pinagpagawa sa kanila ng Panginoon, especially in bringing the gospel sa mga lugar kung saan hindi pa naririnig ang mabuting balita ng Panginoong Kristo. And yun nga ang nangyari. And they were doing that, they were communing, they were nagpapalakasan sila sa bawat isa. And yung mga tinatawag din ng Panginoong Kristo o ng Diyos para makabilang sa body ng Panginoon, the temple or the assembly, yung church. Lagi silang pinag-iisa ng Panginoong Kristo to fulfill yung mandate o yung tinatawag nga ng iba, the Great Commission, to preach the gospel of the Lord Jesus Christ, to make Him known doon sa mga lugar na kung saan hindi pa siya naririnig. And as we commune together, then for sure, by the presence of God through the Holy Spirit in His church, in His temple, we can fulfill the purpose and the commandment na binigay sa atin ng Panginoong Kristo, to be witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Ayun ang gusto ng Panginoong Kristo na magawa natin as His church, as His temple, that we commune with each other as we commune with God. Yun ang mahalaga, not the physical temple. And as the Lord Jesus said, take heed
that no man deceive you. So, sa kaparaanan na hindi tayo ma-deceive, we must become the temple of God, born of the Spirit, at mag-congregate tayo sa bawat isa. Magtipon-tipon tayo as His people para magawa natin ang pinapagawa sa atin ng Diyos. In conclusion sa sinasabi natin dito, in connection doon sinasabi ng Panginoong Kristo, take heed that no man deceive you. So kayong mga nakakapanood at nakakapakinig nito, again, paulit-ulit ko itong sinasabi sa inyo and paulit-ulit ko rin itong sasabihin na kayo mismo, kung napakinggan nyo to, bigyan nyo ng panahon na siya sa atin ang katotohanan na sinasabi niya sa kanyang salita. Itong mga katotohanan na narinig ninyo patungkol sa pinag-aaralan natin dito sa Matthew 24. Kasi, again, it's always personal. Ang dealing ng Diyos sa atin is always personal. Kung kayo talaga nais ninyong makabilang, nasa puso nyo na ano bang response ko dito? Ano bang sinasabi mo, Brother Ricky? Now again, idulog mo yan sa Panginoong Jesucristo. You pray, you read, basahin mo ang salita ng Diyos, manalangin ka, idulog mo to sa Kanya at hingin mo rin sa Kanya na ikaw mismo, kung sinasabi ko na you must be born again as the Lord Jesus said, sa pagbasa mo ng salita ng Diyos, sa pagdulog mo sa Kanya, nawa sa tulong ng banal na Espiritu, ikaw rin mismo ay paintindihin niya at bigyan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo upang ikaw rin ay mapabilang sa kanyang templo kung saan mananahan sa iyo ang Diyos. At wala akong ibang naiisip na kaparanan kundi basahin lang natin ng paulit-ulit ang katotohanan na nasulat sa kanyang salita. Lalong-lalong na dito sa Gospel of Matthew, Mark, Luke, and John, dito nyo talaga makikita at makikilala kung sino ang Panginoong Jesucristo na tanging nag-iisang tagapagligtas natin na makapagdadala sa atin sa ating Diyos na sinasabi na pinaniniwalaan ng mga iba't ibang relihiyon na merong Diyos. That's the Father of the Lord Jesus Christ. At magiging ama rin natin siya if we will become His sons and daughters by being born again of His Spirit, making us the temple of God. Mangyayari lamang ito sa pamamagitan ng Panginoong Kristo because He is the one na ibinigay sa atin ng Diyos Ama nasa langit, whereby we must be saved. Yun nga ang sabi ni Apostle Peter. So, dumulog kayo sa Panginoong Kristo, basahin nyo ang kanyang salita, kilalanin nyo siya, hingin nyo rin ang tulong niya na sa pamamagitan ng banal na Espiritu, kayo rin ay magkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Kristo upang kayo ay maligtas at mapangyaring makabilang tayo o kayo sa kanyang magiging tahanan o templo, spiritual temple na sinasabi ng Panginoon sa bawat sa inyo. Bakit ko sinasabi ito pa ulit-ulit sa inyo na kailangan natin mag-repent at manampalataya sa Panginoong Kristo? Kasi kung hindi nasa atin ang Panginoong Kristo, kung hindi mananahan ng banal na Espiritu sa atin, wala naman tayong ibang pupuntahan kundi yung sinasabi nating impyerno lamang. At after that, the judgment, eternal punishment, forever and ever na in torment dahil sa pag-reject natin sa Panginoong Kristo, dahil sa patuloy nating pagtalikod sa Kanya at hindi tayo nakikinig at nagpapasakop sa Kanyang katotohanan. Walang ibang binigay ang Diyos Amang nasa langit para tayo ay maligtas kundi ang Panginoong Kristo lamang. He is the Messiah, He is the Christ, the true Messiah. He is the only Savior of our souls. Kasi walang ibang namatay para sa kasalanan natin kundi ang Panginoong Kristo lamang. As the Lord Jesus said in Himself, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have
everlasting life. Mapapasa inyo yan. Mapapasa atin ng everlasting life, eternal life with Him kung nasa atin ang Panginoong Kristo. Kaya nawa, though kung pag-aaralan kasi natin may exhaust tayo, matagal talaga regarding sa temple of the destruction of Jerusalem. Again, i-simplify lang natin. It was fulfilled in AD 70 at hindi na mahalaga sa Panginoon ang physical temple, but the new temple, the spiritual temple, born again by the Spirit of God, para pagmanahan sa atin ng banal na Espiritu ang Diyos, Diyos amang nasa langit, ang Panginoong Kristo, sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa atin. In the same way, hindi tayo malilinlang ng kung sino man. Kaya patuloy nating pag-aralan, patuloy nating pakinggan ang tawag ng Panginoong Kristo to repent of our sins, to believe in Him, and the gospel na makakapagligtas sa bawat isa sa atin. So, muli, itutuloy natin tong pag-aaral sa Matthew chapter 24 and 25 para mas magkaroon tayo ng kalinawan dito. Maraming salamat pong muli. Ito si Brother Ricky Masarate and this is Jesus in Truth Ministry. Sa muli nating pagkikita. Abangan nyo ulit ang mga susunod na pag-aaralan natin dito sa salita ng Diyos. God bless you all at maraming salamat.